Bago pa man tuloy ang maramdaman ang epekto ng El Nino, nagpatupad na ng mga hakbang ang Department of Agriculture sa Central Visayas o DA7 upang mabawasan ang posibleng pinsala sa sektor ng agrikultura. Kasabay nito, kinilala rin ng ahensya ang mga media partner at lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo nito. Narito ang ulat ni Jim Ray Diosa. Sa pagdiriwang na ika-128 anibersaryo ng Department of Agriculture at Partners Pasasalamat Awarding Ceremony, sinabi ni DA7 Regional Executive Director Angel Enriquez na maaga nilang inihanda ang mga programa para matulungan ang mga magsasaka bago pa man opisyal na dineklara ang pagdating ng El Nino. Nakipag-ugnayan ang DA7 sa National Irrigation Administration o NIA at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC upang matiyak ang sapat na supply ng tubig at insurance coverage para sa mga magsasaka. Kabilang sa mga hakbang ang paglilinis o desilting ng mga irrigation canal, pagpapaigting ng mga water impounding project, particular sa Bohol, paghahanda para sa cloud seeding kung kinakailangan at pamamahagi ng mga binhi at abono upang maagang makapagtanim ang mga magsasaka. Even before nga officially announced nga naabot na ang El Nino, we have already prepared the farmers. Starting of course, more importantly with our rice farmers, we have a convergence with agencies like the PCIC for the insurance and of course the NIA. Coordinate man na namo sir kung kanus agyud properly magplanting ta to assure nga napo tubig. And then of course we are preparing also for cloud seeding should moabot ang panahon nga di na gyud magulan. Grabe. Now karon gi-prepare nato ang atong mga canals, gi-silt nato daan yan nagsigi magulan. So we already have that water catchment, small water impounding projects. We have that already in Bohol. Samantala, bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng ahensya, kinilala rin ng DA ang mga media organization at lokal na pamalaan na naging katuwang nito sa pagpapalaganap ng mga programa at impormasyon para sa sektor ng agrikultura. 765 SMNI Radio Cebu, represented by Jim Ray Diosa. Once again, ladies and gentlemen, DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kabilang sa mga ginawaran ang DYAR 765 SMNI Radio Cebu, gayon din ang iba pang lokal na media organization at pahayagan sa rehiyon. With the celebration of the 128th anniversary, we would like to recognize all those who have contributed. Walay gamay, walay dako. Ang amo lang is they are there even without us knowing nag-exist sila ha. Ang ako lang yun no, sirs. With the help of the media, not for anything else, gusto na mo nga mapasibya o unsay maayo sa agriculture. Pinarangalan din ng DA7 ang mga lokal na pamalaan ng Tuburan at Lapu-Lapu City sa Cebu at Garcia Hernandez at San Miguel sa Bohol, kasama ang kanilang mga agricultural extension workers bilang pagkilala sa kanilang suporta sa mga programa ng kagawaran. Nagbigay rin ang DA7 ng mga plaque at cash incentive sa mga nagwagi sa Gawad Saka National at Regional Awards bilang pagkilala sa kanilang natatanging ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Diosa, SMNI News.